Ang gubat ng bulong sa gilid ng isang tahimik na probinsya, may isang kagubatan na tinatawag ng mga lokal na residente bilang gubat ng bulong. Ayon sa kanila, ang sinumang pumasok sa gubat na ito ay maaaring hindi na muling makabalik. Ang mga nakaligtas na bumalik mula rito ay palaging may pare-parehong kwento. Ang mga boses ng mga taong umiiyak, tumatawag ng tulong, at ang mga aninong parang sinusundan sila saan man magpunta. Ayon sa matatanda, ang gubat ng bulong ay dating dinaraanan ng mga mangangalakal noong unang panahon. Ngunit maraming nawala sa gubat na iyon. Ang ilan ay naliligaw, ang iba'y sinasabing biktima ng masamang elemento. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga kaluluwa ay naiwan sa kagubatan, nagiging bahagi ng sumpa ng lugar. Ang bawat sulok ng kagubatan ay tila nagtataglay ng sariling buhay. May mga naglalarawan na parang ang mga puno ay nagbubulong sa hangin. Ang mga boses ay malambing sa una, ngunit kalaunan ay nagiging nakakatakot at galit na galit. Si Aling Nena, isang tagalinis ng halamanan sa baryo, ay nagdesisyong magtungo sa kagubatan upang maghanap ng panggatong. Alam niya ang mga kwento tungkol sa lugar, ngunit binaliwala niya ang mga ito. Puro sabi-sabi lang yan, ani niya. Habang nasa loob ng kagubatan, nakarinig siya ng malumanay na boses na tinatawag ang kanyang pangalan. "Nena, tulungan mo ako!" Una ay nakala niyang isa sa mga kapitbahay niya ang sumunod sa kanya. Ngunit nang lumingon siya, walang tao. Lalong lumakas ang mga bulong at tila galing ito sa iba't ibang direksyon. Sa takot, sinubukan niyang bumalik, ngunit parang paikot-ikot lang ang nilalakaran niya. Hindi niya makita ang daan pauwi. Nang biglang sumapit ang dilim, nakita niya ang mga aninong parang naglalakad sa paligid. Ang mga ito'y hugis tao, ngunit walang mukha. Sinundan siya ng mga ito habang nagsisimula ng tumakbo si Nena. Paulit-ulit ang mga bulong. "Huwag mo kaming iwan, tulungan mo kami." Pagod na si Aling Nena at halos mawala ng pag-asa. Bigla niyang nakita ang isang batang babae na nakatayo sa ilalim ng malaking puno. Mukha itong naliligaw at umiiyak. Lumapit si Nena, ngunit nang titigan niya ang bata, napansin niyang ang mga mata nito ay butas at walang laman. Ang bata ay biglang sumigaw, "Mananatili ka rito!" Sa takot, tumakbo si Aling Nena nang walang tigil hanggang sa nakita niya ang liwanag mula sa labas ng kagubatan. Nakalabas siya, ngunit ang kanyang buhok ay naging puti sa takot. Simula noon, hindi na siya muling bumalik sa kagubatan. Hanggang ngayon, may mga tao pa rin ang naniniwala na ang gubat ng bulong ay hindi lamang isang lugar ng sumpa, kundi isang kulungan para sa mga nawawalang kaluluwa. Ang mga boses na naririnig doon ay maaaring nagpapasaklolo, ngunit maaaring ito rin ay panlilin lang upang hindi na makalabas ang sinumang papasok. Kapag narinig mo na ang mga bulong, huwag ka nang lilingon, sabi ng mga matatanda. Sa gubat ng bulong, hindi lahat ng tumatawag ay dapat mong sagutin.